Okay, sige. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isang mga edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Mula po sa ating Master Control, nandyan si Miss Susan Aizon. And of course, ang ating Wirecast Operator, kasama natin, of course, si Justin. At ang ating, ang ating Executive Producer, of course, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa pamamagitan po ng ating overseas broadcast, napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters through the facilities of Voice of America. And of course, available din po kami na mapapakinggan sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito? I hope everything is doing fine. Lahat kayo ay nasa magandang kalalagayan and we hope and sincerely pray para rin sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nandyan pa rin sa Middle East. At bago tayo dumako sa Middle East, may magandang balita tayo. Bukas, Martes, araw sa Pilipinas, makakatikim po ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ang ating mga motorista, particularly yung ating mga public utility drivers, dahil mahigit sa 20 pesos ang ibababa sa presyo ng diesel kada litro at I think nasa 6 to 8 pesos sa gasolina. Meron din pong pagbaba sa presyo ng kerosene. So bukas yan. And of course, patuloy sa pagbaba po ng presyo na yan, patuloy din yung mga iba pang ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan ang epekto ng patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis. Tulad po nung tinatawag na service contracting para sa ating mga public utility drivers, yung discount sa I think sa mga commuters, I think 20% 20% discount. At inaantabayan din natin ngayong araw na ito kung ano man ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil dito sa excise tax o yung suspension ng excise tax. Kung ito ba ay tuluyan na munang isususpinde o a portion lamang ng excise tax. Okay? So inaantabayan din po natin yan. Pero sa ngayon, tayo ay tututok pa rin sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nakauwi na, ibig sabihin na repatriate na, pabalik po dito sa Pilipinas. Kakamustahin pa rin po natin sila. Sa kanilang pag-uwi at sa kanilang bagong sitwasyon. Ngayon nandito na sila sa Pilipinas. And speaking of that, makakasama natin walang iba kundi si Christopher Ryan Erepol. Si Christopher Ryan Erepol ay repatriated na from Qatar. Ayan. So magkakamustahan tayo, magkukwentuhan na naman muli tayo dito sa Global na Tayo. So magandang araw sa iyo, Christopher, at welcome sa programang Global na Tayo. Magandang araw din po, Sir Ray. Yan, maraming salamat Christopher Ryan Erepol sa pagpapaunlak mo sa aming request na makapanayam ka. Well, unang-una, tanong ko muna, Ryan, kailan ka nakabalik? Kailan ka na-repatriate pabalik dito sa Pilipinas? Noong March 23 po. Parang kami yung first batch na
na pauwi ng Pilipinas Mhm. na nanggaling sa Qatar, tapos nagbaylan kami papuntang Saudi, tapos sa Saudi to Manila. So kayo pala yung first batch, no? Kayo yung first batch. So from Qatar, nag-byland kayo. Sabi mo nga, nag-byland kayo patungong Saudi. And then from Opo. Saudi, mayroon na kayong chartered flight papunta rito sa Pilipinas. Tama ba? Opo. Okay. Pero mga ilan kayo doon sa first chartered flight na yun? Hindi pa ako sure, pero nasa 600 plus Ang po kami. dami-dami din, ano? Oo. Pero ang tanda ko sa Qatar, nasa 60 mahigit kami nun. Mhm, Kasi Qatar, Bahrain, Kuwait, and Saudi Arabia ay sama-sama na po doon. mhm. Pero matanong ko, Christopher, saan ka nagtatrabaho sa Qatar? Ano ang profesyon mo sa Qatar at saan ka nagtatrabaho sa Qatar? Bali po, nagtatrabaho po ako sa Qatar sa isang supermarket po, sa Shok Al Baladi Supermarket. Bilang salesman po sa Qatar po, sa supermarket po. Mm. Gaano ka nakatagal doon bago itong giyera na ito ng US, Israel at ng Iran? Gaano ka nakatagal na nagtatrabaho sa Middle East? Mahigit 2 years na po ako doon. Actually Mhm. po, bago po yung gera, wala na po akong trabaho noon. Mhm. Magtutumas na po akong nag-aantay doon sa salary po namin at sa end service namin Mhm. at yung ticket para po makauwi na kami. Hanggang Mhm. sa inabutan na po kami ng gera, hanggang sa inabot na po kami ng 3 months sa pag-aantay ng salary namin sa end service doon sa trabaho namin. O so, para ano pala kayo noon? Pa-exit ka na, Christopher. Opo, opo, Pa-exit. pa-exit na po ako. Mhm. Pa-exit na kami. Bali, tatlo kami. Yung dalawang kasama, bali, mag-performance na nag-aantay ng end Mhm. service. Tapos na rin namin. Ang kwento ko po nito is yung company po namin ay hindi maganda. Mhm. Kasi hindi kami pinapasahod. Ako'y. Kaya nag-decide na kaming nag-resign. Nag-resign ako December. Tapos hanggang March, inintay pa rin namin yung sahod namin, tapos yung end service namin, tapos yung ticket. Mhm. Tapos nung nag-OWA na po kami, nagkasundo po doon sa OWA at yung company namin na kinausap kami nung HR manager namin doon sa office. O sige, bibigay ko yung sahod nyo, pero makakauwi kayo, pero yung end service nyo Mhm. ay hindi nyo makukuha. Before February 20, makakauwi kayo, pero hindi na yung end service. Di pinabayaan na po namin, nagpirmahan kami ng kasunduan Mhm. na before February 20 ay makakauwi kami at makukuha namin yung sahod. Pero po yung company namin is wala talagang awa sa amin, ay pinaasa lang po kami. Sobrang Or, pinaasa po kami. Tapos nung nagkagira na nga po, lalong lumala yung sitwasyon. Lalo po mhm. kaming napatagal. So, alam ng OWA at ng embassy yung ginawang ito sa inyo ng inyong employer diyan sa Qatar. Opo, opo, alam. Parang siya na po yung number one na nakalist doon na hindi pinakamagandang company. Dahil Oo. halos nasa 100 Pilipino ang umuwi dahil nga sa ganong sitwasyon. Parang kami po yung naiwan at Mhm. hanggang ngayon po may naiwan ako doon ng mga kasamahan na ganon din po yung trato sa kanila. Na kinakausap sila na makukuha nyo yung sahod nyo pero hindi na yung gratuity, pero makakauwi kayo. Pero sabi ko po sa kanila, ganyan din yung ginawa sa amin pero hindi tinupad yung usapan. Aray. Hanggang inabutan na po kami ng gera. At Pag hanggang nagkasakit na po ako dyan sa Qatar. Nagkasakit po ako, expired yung QID ko, expired yung health card ko, hindi ako makapagpa-check up. Tapos wala yung sahod ko, anong papa-check up ko? Tapos, nung nanghiram po ako ng pera, para may pampacheck up ako, bininta ko yung rep ko dyan, may rep ako dyan, bininta ko para meron lang akong pampa-check up. ay, Kasi po pag sa private, napakamahal. Isang mhm. ano pa lang po, 200 real na po, 200 Qatar real na po. Pero sinasabi ko po yun sa kanya, sa HR manager, sinesend ko sa WhatsApp, Mhm. wala po silang respond. Wala, parang sinesend lang po. Walang pakialam talaga sa tao, walang pakialam sa mga tao nila. Okay.
nabanggit mo na alam ito ng embassy at ng OWA, maging ng DMW, alam Opo. din ito. So anong ginawa Opo, nila? alam. Anong ginawa nila? Alam niyo po yung diskarte ng HR manager pag tinatawagan ng OWA, hindi po sila sumasagot. Hindi po nila sinasagot. Kaya pag pumunta kami sa OWA, parang wala lang din, record lang at hindi nila nakakausap yung HR manager kasi nga po hindi sinasagot ng pinaka-in-charge sa office. Tapos nag-file na rin po kami ng complaint, nagkaso na rin kami sa Ministry of Labor diyan sa Qatar. Tapos kinausap kami. Sige, i-cancel niyo yan, ilalakad ko yung papel niyo at makakauwi kayo. Hanggang kinancel po namin, gumastos kami ng pang-over, pampakancel, pero wala din po silang ginawa. Talagang ikaw na po yung magmakaawa na makuha mo yung sahod mo na pinaghirapan nyo naman. Ano ba yan? Na pinaghirapan. Alright. Opo. Hanggang Meron pa, sa nakaalis kayo, wala kayong nakuha doon sa employer. nung last na usap namin last na punta namin sa OWA, yun nga po, nagkasundo na ibibigay yung sahod Sahod. at yung ticket before February 20. Eh, Mhm. wala pa pong gera nun. Mhm. Opo, lalong tumagal hanggang umabot na po yun ng March. Pasalamat kami nung nag-OWA na kami, nagpapatulong na kami sa repatriation, ay na-receive na namin yung sahod namin. Mhm. Mhm. Pero wala yung sinasabi mong end. Opo, wala na po yung end service kasi nagkwenta na po kami doon. Hinayaan na po namin yung end service namin, 2 years ako, nasa 76,000 po yun. Pinabayaan ko na, makauwi lang po kami ng ligtas sa Pilipinas. At doon na nga po, humingi na po kami ng tulong sa OWA na hindi naman po kami binigyo ng OWA at ng DMW. Na wala pa pong 2 weeks ay napauwi na po kami agad. Kaya malaki po talaga yung pasasalamat ko sa OWA Qatar tapos sa DMW Qatar po. Alright, babalikan ko yung OWA at DMW Qatar, pero okay. So, ang saklap ng sinapit mo dyan sa employer mo na yan, ha? At marami ka pa palang kasamahan na naiwan doon. Wala ba silang balak na umalis na rin doon sa kumpanya na yon at magpa-repatriate na rin? Yun na nga po, ayaw naman po nilang umalis nang wala pong nakukuha. Kasi po, Tama yun din naman. po yung pong offer sa amin, yun din po ang ino-offer sa kanila. Mga babae pa po yun mga babae pa pong kasamahan ko yun mga cashier tapos mga sales lady, supervisor. Nag-aantay po sila. Yung isa nung nag-stop work nung January hanggang ngayon nandun pa rin, pinapaasa pa rin sila at ayaw po nilang pumayag sa ganong kondisyon na salary lang po yung makuha yung in-service. Kasi po mas malaki po yung in-service nila kasi mas matagal po sila sa Opo. Okay. So, alright. So, ngayon, bago kayo ma-repatriate, ano ba yung naging sitwasyon sa Qatar? Naranasan nyo ba yung magulo, bombing diyan sa Qatar? Naranasan niyo 'yun? Opo, araw-araw, gabi-gabi po may nagpapalipad ng eran ng missile minsan 3 beses sa isang araw. Sus, Diyos. Talagang pag po nagpapalipad sila, napunta na po ako sa kwarto ko, nagdadasal na po ako. Ay yung iba, mga sanay na, umaakit na lang sa rooftop, nagkukuha ng video-video. Pero po ako, hanggang sa, siguro po dahil doon ko po nakuha yung sakit ko, yung dugo ko, tumaas, naging 180 over 60 ang dugo ko. Nag-high blood ako hanggang sa na-hospital na po ako. At ito na nga po yung iniinda ko hanggang ngayon, yung likod sa ulo ko po. Hanggang ngayon, sumasakit pa. 2 months na mahigit po. Okay. Pero anong assistance na naibigay? Okay, unahin ko muna to. Yung proseso ng repatriation, paano kayo na-repatriate? Nagpunta kayo ng embahada, nag-fill up kayo ng form, nagsabi kayo na gusto nyo na magpa-repatriate. Ganun ba yun ang nangyari, Christopher? Oo nga po, nagpunta na po kami sa OWA office, nag-request na po kami ng repatriation. Kasi po kung aasahan pa po namin yung company namin, kasi nagpunta kami sa company namin, ay sarado daw ang airbase. Sabi nilang ganun. Pero meron naman mangilan-ngilan na flight ng Qatar Airlines. Pero ayaw lang po talaga kaming i-book dahil sigurado ang nila is ay mahal ang ticket pero ang dahilan po nila ay sarado daw yung airbase. Kaya po nagpunta na kami sa OWA office. Nag-request na po kami ng repatriation.
Natandaan ko, nagpunta kami doon ng 13, nag-request kami, 15, nag-message na sila sa amin na napasama kami sa repatriation, papuntang Saudi, sa Saudi na kami maano. Kaya napakabilis ng proseso ng request namin. Alright. Meron bang kagyat na inabot sa inyong financial assistance ang Yun na DMW, nga ang po. OWA? Opo, yun na nga po, yung pagpunta po namin doon sa OWA, ay nung pa-flight na po kami nung papunta na po kami ng Saudi Arabia, ay bago po kami magbiyahe, is binraping muna po kami doon, tapos pinakain, binigyan ng gamot, abang binibriefing kami ay nagbibigay na po sila ng cash assistant na Mm. nagkakalaga po ng $200 po. $200. Okay. Opo. So doon pa lang 'yon, sa Qatar, Opo. sa Qatar pa lang Doon 'yon. pa lang po yun sa Qatar, nakatanggap na po kami ng financial assistant po. Okay. Nung paano yung pagdating nyo dito sa Pilipinas, nasikaso naman kayo kagad. Kasi ang lumalabas sa mga reports dito, lalo na mula sa DMW OWA, meron pa ring binibigay na cash relief assistance sa mga repatriated. Nakatanggap din ba kayo nung pagdating nyo rito sa Pilipinas? Opo, nakatanggap nga po kami, tapos nagulat po ako. Nagulat po kami lahat na ano po yung pag-welcome namin. Parang kaming mga OFW ay special, Mhm. very special sa pamalaan dahil winelcome kami ng bongga, may banda, may mga pagkain. Mhm. Talaga pong nandun po sila lahat para iparamdam sa amin na mahal na mahal kaming mga OFW. Tapos nandun din po yung ating mahal na Pangulo Mhm. na Mhm. BBM po. Okay. Tapos po, nagbigay din po sila ng cash assistant na nasa 20K po. 20K na cash assistant po yung natanggap namin galing sa OWA at Mhm. sa DMW po. Ayun. Okay. Pero nabanggit mo kanina, Christopher, may iniinda ka sakit na sa tingin mo nakuha Opo, mo dito po. diyan sa Opo. Qatar, lalo na sa employer mo, tapos do sa sunod-sunod na pagpapalipad ng missile ng Iran sa Qatar. Parang stress Opo. na 'yan, ano? Parang post-traumatic stress disorder na 'yan. Sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang likod mo. Yan ba Opo. natugunan ng DMW? Kasi ang alam ko, bukod sa DMW at OWA, dapat meron ding contingent mula sa Department of Health. Nakita ka ba? Natignan ka ba tungkol sa sakit mo? Oo nga po, nandun po yung DOS, nagpa-check po ako, chinek po nila yung BP ko, ang taas po ng BP ko. Pero sabi nila, pagbigyan kita dahil puyat ka tapos pagod sa Mhm. biyahe, bibigyan muna kita ng gamot para sa pain reliever, saka Mhm. yung pang-massage sa ulo na gamot. Mhm. Tapos binigyan nila po ako ng referral para Mhm. magpa-x-ray po ng aking ganito. Pero po nung nagpa-x-ray na po ako, wala po silang nakita, pero nasakit pa rin po hanggang ngayon. Kaya pagdating ko po dito sa amin, nagpa-check up na po ulit ako. Mhm. Tapos binigyan po nila ako ng reseta na gamot na napakaraming reseta. Pero hindi ko po binili lahat dahil sinubukan ko po muna kung gagaling ako. Mhm. Mhm. Okay. Sige. So, anong plano mo ngayon, Christopher? Anong plano mo ngayon? Nandito ka na sa Pilipinas. May balak ka ba bang bumalik sa Middle East Ngayon po, o balak mo na mag-stay for good? plano ko po mag-stay for good na po dito kasama po yung pamilya ko. Mhm. Tapos yung po binigay sa akin financial assistant, binili ko po ng bigas. Mhm. May nagpwesto po kami sa palengke Mhm. para yung pong binigay sa akin financial assistant ay lumago. So magninegosyo ka na lang Pero o po, pag nagninegosyo ka may na? pagkakataon, opo, yung negosyo po, pag hindi nagkaigi po sa negosyo, babalik po sa pero hindi na po sa Middle East, parting Europe na lang po, kaya sa Mhm. Taiwan, kung papalarin po. Okay. Kamusta naman ang pamilya? Kamusta naman ang pamilya mo ngayon? Okay naman po, nandito po yung pamilya ko dito sa amin. Nanay ko busy doon, nagtitinda, nagbabantay doon sa palengke. Tapos yung anak ko na yun dyan, palaro-laro lang. Kasi yung anak ko po nagbakasyon dito. At Mhm. nagpapasalamat din po ako at naka-attend po ako ng graduation ng aking anak na Mhm. nag-graduate siya ng grade 6. Mhm. At Okay. naka-attend ako po. Okay. Matanong ko lang, Christopher, so taga saan ka ba dito sa Pilipinas ngayon?
Bali, taga dito po ako sa Atimona ng Quezon po. Quezon. Okay, Pero Quezon. minsan nagalagi po ako sa Baguio Mhm. dahil meron po akong lola doon. Iyon, okay. Alright. Eh Opo. sige. Ano naman ang ano ang mensahe mo sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood sa iyo ngayon? Pati yung mga kababayan natin na sa Middle East pa rin o yung mga malay mo baka napapanood din tayo ng mga kababayan, ng mga kaibigan mo, mga kasamahan mo na nagtatrabaho diyan sa walang pusong employer niyo diyan. Anong pangalan ng employer? Anong pangalan? Syuk Albaladi po, Syuk Albaladi. Syuk Albaladi. Shok Albaladi. Yung Syuk yan ay Albaladi. nasa listahan na yan ng Philippine Embassy na number one na hindi maganda employer sa embassy. Opo. Siguro po number 1 niya. Okay. Opo. Opo. O, sige. Ay nga siguro nasanay na po, wala na po silang pakialam. Nako. Oo, pero hindi. And ito masasabi ko lang sa mga Opo. Sige, go ahead, Christopher. Hello po. Ito Sige. lang po masasabi ko sa mga kasamaan ko diyan, mag-antay lang kayo diyan, mag-pray. Baka imasin ni Lord ang puso na employer natin at magbagong isip. At sa mga kababayan kong nandiyan sa Middle East, pag may pagkakataong umuwi na muna kayo at pwede naman kayong bumalik pag hindi na malala ang sitwasyon. Mhm. Dahil hindi natin alam mangyayari bukas, safe kayo ngayon. Hindi natin alam mangyayari kinabukasan. Oo nga, na-intercept nila yung mga missile pero hindi natin masasabi kung ganun pa rin kinabukasan. Kasi hindi natin alam yung mangyayari bukas kung safe pa tayo o hindi. Mhm. Ito pa isa, Christopher. Marami kasing nakakarating sa amin na nagsasabi na yung minsan dinidiscourage yung mga kababayan natin na mag-avail ng repatriation. Sinasabi nung iba sa kanila, mismo mga kababayan nating Pilipino nagsasabi sa kapwa nating kababayan na wag kang magpa-repatriate, wag kang maniwala diyan. Gagastos ka lang diyan o hindi ka na makakabalik o hindi ka nila asikasuhin. Sa experience mo, naranasan mo ba 'yon nung nagpa-repatriate ka? Nung nagpa-repatriate po ako, sa akin po dahil wala naman akong trabaho na doon, talagang nagpursige po ako mapasama sa repatriation para makauwi po agad ako. Sa mga nag-encourage naman na magpa-repatriate tapos may bayad, is wala naman po kayong babayaran doon kahit piso. At Yun. nasa inyong desisyon naman po yun kung uuwi kayo o hindi. Mhm. Wala pong pumipilit. Kasi po yung repatriation, voluntary po yan Wala pong pumipilit sa inyo kung gusto nyo o hindi. Mhm. Kung gusto nyo umuwi, pwede naman po kayo mag-request. Pero kung maganda naman yung kalagayan nyo dyan at kumikita pa rin kayo at alam nyo naman na safe kayo, di mag-stay kayo dyan. Pero walang sisiyan kasi hindi natin alam ang mangyayari bukas. Mhm. Totoo ka naman doon. Totoo naman yung Christopher. Sa ganyan, Christopher, ako ay nagpapasalamat sa oras sa pinagkaloob mo at dalangin namin na ika nga gumaling ka na dyan sa nararamdaman mo, sa sakit ng ulo mo, yan sa nararamdaman mo sa likod mo at ma-maintain mo sana ang iyong magandang kalusugan dahil tulad na nabanggit mo, ang plano mo, mag-stay ka na for good, kailangan ka ng iyong pamilya. Mas maganda nga, kasama ka na ng pamilya mo ngayon, Christopher, at ng iyong butihing anak. So, sa puntong yan, we wish you all the best. We are praying for your success. Thank you very much, Christopher Ryan Erepol. Thank you so much din po, Sir Ray. Thank you. Maraming And salamat God din. bless po sa inyo. God bless din sa iyo. God bless din. Christopher Ryan Erepol, ang ating repatriated OFW from Qatar. Yun po yung kanyang journey. Yun yung kanyang naging journey. Yun ang kanyang istorya. Ano po dyan sa Middle East, sa Qatar. Biruin nyo yan. Napaka walang puso naman itong employer na ito ni Christopher Ryan Erepol. Biruin nyo yan. Talaga naman hindi na pinasweldo. Okay, tapos nung paalis may kondisyon pa. Ay nako, talaga naman. Buti na lang may sumalo yung ating mga Philippine Embassy, ang DMW at OWA. So totoo nga po yung sinasabi ng DMW at OWA na talaga may binibigay talaga silang cash assistance doon pa lang sa host country. Tapos pagbalik dito sa Pilipinas, meron ding nakaantabay na cash assistance para sa kanila. Alright? Okay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Subaybay sa ating programang Global na Tayo, dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina kausap natin si Christopher Ryan Erepol, repatriated OFW from Qatar, na taga Quezon. At yun nga, sabi ni Ryan, kinuwento niya sa atin yung kanyang journey, nung siya nagtatrabaho sa Qatar, na meron silang employer doon na hindi, sabihin na natin, hindi magandang naging trato sa kanila. Kaya nagkataon na lang na mabuti na lamang at naging receptive sa kanila ang Philippine Embassy, DMW at OWA, nung humingi sila ng tulong for repatriation at agad naman po sila naasikaso. At ngayon nga po, kapiling na ni Christopher Ryan Erepol ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Kasama na of course yung kanyang pinakamamahal na anak at balak niyang magnegosyo dito sa bansa. At kung sakasakali man, kung sakaling hindi man maging maganda yung resulta ng negosyo, tsaka pa lang siya nagpaplanong mag-abroad. Pero kung siya ang tatanungin, siguro mas gusto niya na mag-stay dito sa Pilipinas. Alright, samantala, speaking of mga overseas Filipino workers natin, dadako tayo muli sa Lebanon. Okay? Alam niyo tong Lebanon na talagang binobomba ito ng Israel at napakarami na pong taong nasasawi, mga Lebanese ang nasasawi dito. At last time na nakausap natin ang ating Philippine Embassy in Lebanon, doon I think last week wala pang naitatalang nasawing Pilipino according to the Philippine Embassy sa Lebanon, as far as they know. Hindi natin alam ngayon dahil patuloy pa rin yung airstrike sa Lebanon. And speaking of Lebanon, marami rin tayong mga kababayan dyan. At alam nyo ba na merong isang charity organization na nakabase sa Lebanon na ang pangalan ng charity organization ay Tres Marias. Pag sinabing Tres Marias, tatlong Maria. Okay, tatlong Maria. At kasama natin ang isa doon sa mga Tres Marias na yan, yung co-founder ng Tres Marias Charity Organization na nakabase sa Lebanon, walang iba kundi si Miss Myra Aragon. Myra, magandang araw sa iyo, Myra. Magandang araw din po sa inyo dyan sa Pilipinas. Okay, Myra, ano oras ngayon sa Lebanon? Ngayon is 6 o'clock na po. In the morning. In the morning.
Okay, bago tayo tumuloy sa kwentuhan natin, kamusta naman ang sitwasyon ngayon diyan sa Lebanon? Dahil po sa may ceasefire, medyo humpa ang pagbobomba, pero hindi naman talagang totally na-stop yung pagbobomba. Meron pa rin, continuous pa rin yung pagbobomba doon malapit sa border between Lebanon and Israel. Meron pa rin malapit dito sa amin, pero hindi gaanong marami kaysa yung previous week. Pero may balita na ba tayo kung may nasawi na tayong kababayan sanhin ng mga airstrikes na yan ng Israel? Salamat naman po sa Diyos at wala pa pong casualty Ay, na salamat. Pilipino. Salamat naman. Pero salamat. marami. Pero paano naapektuhan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Lebanese, maging ng ating mga kababayang Pilipino dyan, Myra? Maganda para sa Lebanese kasi pwede lang silang umalis dito sa bansa nila at lumipad sa Europe o kung saan pa sila pwedeng pumunta. Pero para sa mga Pilipino, ay ang tanging takbuhan natin ay ang Pilipinas lang talaga. And medyo din po hindi masyadong interesadong umuwi ang mga Pilipino na nandito sa Lebanon dyan sa Pilipinas dahil kahit pa naman po sa kasagsagan ng kaguluhan dito, para din pong sanay na ang mga Pilipino dito sa Lebanon sa kaguluhan. Katulad ko po, I've been into 3 wars na sa Lebanon. Sa experience po namin, sumasabak pa rin po kami sa trabaho dahil ang iniisip na pag umuwi naman dyan sa Pilipinas, let's say meron naman din mga paayuda na ibibigay, pero wala po kaming trabahong maaasahan na pwede naming pasukan. So kung ano man yung ibibigay namin, lalabas din lang yun at walang pasok sa amin. So para sa pamilya po, karamihan pa rin sa mga Pilipino nagtitiis na manatili dito sa Lebanon dahil kumikita pa naman, nagtatrabaho pa rin ang mga iyan. So, ang mga hindi lang po talaga nagtatrabaho yun doon sa mga affected areas na mga may asawang Lebanese or Syrians or ibang lahi na apektado sila dahil yung mga bahay nila sira na. So ibig sabihin, At meron po tayong isang kababayan natin, ang asawa niya ay Syrian, isa pong biktima ng collateral damage yung asawa niya, na baksakan ng mga debris ng mga sa building nila, yun namatay po. Si kabayan natin at ang mga anak niya, thank God naman na buhay. okay. Kumbaga ang nasawi is yung asawa na Syrian lang. Yung kababayan natin Yes, at mga anak safe naman. Okay. Alright. So, Tres Marias, co-founder ka, Myra, ng Tres Marias. Yes, po. Isa tong charity organization. Nakabase Yes, sa po. Lebanon. Bakit anong dahilan ba't tinayo nyo itong Tres Marias? Ito po nag-start nung economic collapse ng Lebanon in the year ng 1919. 2019, yung time na yun, ang mga employers ay pinapaalis na lang yung mga trabahante nila dahil hindi na nga sila makasahod, tapos may COVID pandemic pa, at karamihan ng mga migrants ay nasa labas na lang. So yung challenge namin na nakita noon ay yung food security. So nag-start po kami ng food relief. Until now, gumagawa pa rin kami ng food relief project. Okay. So, ano yan? More on food relief project. Pinupuntahan nyo yung mga kapwa nating OFW? Yes po. Pinupuntahan namin. Across nationality naman po ito. Ang amin ay, ang unang saan ng target namin, priority namin lagi ang Pilipino.
Pero sa humanitarian works po kasi na-realize namin, hindi natin pwedeng hindian ang ibang lahi. So, we cater to other nationalities like Nigerians, Bangladesh, Sri Lankans, Cameroon, Sierra Leone, kahit sino po na nasa labas. So hindi lang pang Pilipino pala to, kundi pang Lebanese din o sa iba pang foreign nationals. So, pero tatlo kayo, Yes, ilan po. ba kayo dito? Tatlo kayo na nagtatag nitong Tatlo Tres Marias? nag-start. Mhm. Tatlo po kami nag-start. Ang pangalan ay lahat na nag-i-start sa letter M, kaya naging Tres Marias. Okay. Pero expanding po. Okay. Sa ngayon, gaano na kayo karami ba ngayon? Sa ngayon po, 35 kami. Uy, ang dami na ha. Pero meron po yung mga volunteers na lumalabas ng weekend na pumupunta din at tumutulong. Babiruin mo yan Myra. Magulo na dyan, may sigarot na dyan sa Lebanon, pero nagagawa pa ng mga kababayan natin katulad mo at ng iba pang co-founders mo, pati ng iba pa nating ordinaryong Pilipino dyan sa Lebanon na lumabas ng tahanan ng pinagtatrabuhan para tumulong sa kapwa at sa ibang dayuhan. So, Yes po. hindi kayo natatakot na baka mamaya tamaan kayo ng mga dyan, airstrike? Merong takot, sir, katulad nung a week ago, kasi syempre gusto rin namin talagang makita yung sitwasyon. Pumunta kami doon sa binobomba. Timing ng distribution namin, nagbobomba sila. So, takbuhan na naman pabalik. Nako, talaga naman. May sapat bang evacuation plans o safety measures na ipinatutupad ang Lebanese government kasama ang Philippine Embassy sa Lebanon para sa kaligtasan ninyo dyan? Sa Lebanese side, sa Lebanese government, meron naman silang na-establish na mga shelters. Sinasabi naman na pwedeng kahit sino pwedeng pumasok sa shelter, pero in reality, pag migrants sir, mahirap talaga na pumasok sa shelter nila. I-prioritize talaga nila yung mga nationals, yung sa kanila mismo. So, pag migrant, sasabihin sa iyo, ay puno na ang shelter. So, salamat din sa Filipino side kasi ang MWO ay may shelter po. Tumatanggap po sila ng mga distressed Filipinos. Okay. Ang problema lang po, ang hindi lang pwede nila tanggapin is yung mga, ang MWO ang pinag-usapan natin is yung Department of Migrant Workers Office na dito sa Lebanon. Okay. Hindi lang sila pwedeng makatanggap pag may kasamang asawa or male adult children. Yun po ang medyo restrained ang MWO dahil naman din nasa mandate nila is to support yung Filipino overseas workers. So pag naman may asawa, hindi na po sakop yun ng MWO. So, sino naman may sakop nun? Dapat so Philippine Embassy na. Yes po, dapat doon na sa Embassy. embassy natin. Okay. May coordination sila with yung embassy natin, may coordination with MWO. Sa experience din namin as Tres Marias, kami po ay nakipag-coordinate sa both departments ng gobyerno natin dito, sa embassy and sa MWO. Kung hindi nila kung walang hindi sila pwedeng gumawa noon, ito po kami. Actually, meron kaming informal shelter din, ang Tres Marias. Meron yung asawa niyang namatay, yung Syrian, kasi Pilipina siya, and then ang anak niya man ay may Philippine passport. So,
Dito po namin na shelter, tinanggap po namin dito. Mahirap po establish ng informal shelter pag naman ang mga asawa ay galing doon sa red zone area. Like Okay. Dahye, Laylaki, kasi nag-ano din ng measures ang mga municipalities dito sa Lebanon na hindi tinatanggap unless kukuha sila maraming mga papeles na i-process para kumuha ng clearance na itong mga asawa ay hindi miyembro ng kalaban. Ang Hezbollah. So, yes po. Medyo po mahirap talaga kami kumuha ng apartment. Thank God, yung landlord na nahanap namin na explain namin ng mabuti at napakumbinsi naman namin na i-rent ang apartment niya. Mhm. Mahal nga lang po din ang isang apartment, $800 per month without pa yung supply ng electricity, tubig. Mhm. So, Yep. tinake na din lang namin po kasi wala man din kaming kawawa din yung mga kababayan natin na kung matulog sila sa labas. So, kinuha na din lang namin. Paano? May isang pari din po ditong Pilipino na si Father Henry Ponce. Siya rin din po ang tumutulong sa amin na maghanap ng mga donations diyan para mabayaran namin yung apartment at ibang needs sa shelter. Okay, alright, so, merong isang pari dyan na tumutulong sa inyo, sa Tres Marias, para makalikom ng pondo. Yes. Okay? Makalikom ng Yes pondo. po. Pero ang tanong is, anong ginagawa ng Philippine Embassy at ang DMW para tulungan kayo? Ang NWO sumusuporta naman din po sa amin na magbigay ng mga pagkain para doon sa shelter. Nagdala po sila ng mga bigas, mga noodles, ng mga oil, ng mga anong kailangan sa shelter namin. Ayun, okay. Pero financial, wala silang naibibigay sa inyo. Wala po. Wala po. So, ang madalas na binibigay nila sa inyo, kumbaga, is in kind. Bigas, pagkain. Yes po. Yun ang binibigay. Yun, Okay. Alright. Yes po. Myra, matanong ko lang, naka-encounter na ba kayo ng mga kababayan? Sabi mo nga kanina, halos walang gusto magpa-repatriate, di ba? Ng mga kababayan natin dyan. Yes po. Okay. So, pero wala. Pero, I think, merong yatang mga ilan ang pero may nagpapa-repatriate pa rin ba? Kahit na marami pa rin ang ayaw? Meron pa rin po mga nagre-repatriate. Pero yung bang sabihin natin na enthusiastic or talaga natataranta ang mga Pilipino dito sa Lebanon na makauwi, kung baga sa sundalo, battle-tested na po yung mga taga rito sa Lebanon. Yung nasanay na ba sa yung ang iniisip na lang na ang lagi nilang sinasabi, kung uuwi tayo, okay nga, meron tayong tanggap na ayuda, pero hindi sapat. Kasi wala tayong trabaho doon. Yung ibibigay sa atin, gagastusin, lalabas lang yun. Lalabas lang yun. Walang pasok, walang balik sa amin. So, medyo nakikita din namin ang sitwasyon sa Pilipinas na ang mahal na ng mga bilihin, ang gasolina tumaas. So, saan po kaya aabot yung ayuda na matatanggap namin? So, siguro 1 month lang, wala na rin pera. Sabihin pa natin, lahat yan, sige, magnenegosyo. Lahat tayo magnenegosyo, wala na pong bibili. Lahat kasi nagbebenta, walang buyer. Okay, so yun ang nasa isip ninyo. Yung mahirap magsimula, Yes, dito sa Pilipinas dahil sa sitwasyon ngayon. Okay, so Yes. ang ginugusto ng mga kababayan natin ay mag-stay na lang muna sa Lebanon para meron silang siguradong trabaho. Sabi mo nga, battle-tested na yung ating mga kababayan dyan. Dahil ilang gera na rin naman ang kanilang pinagdaanan. Tulad mo, ilan yun? Pangatlo na to. Di ba? Pangatlo na to nung nabanggit mo. 3 na, sir. Mhm.
Wow, talagang battle tested na. So parang hindi ka na nanginginig pag nakakarinig ka ng pagsabog. Naririnig kami ng mga pagsabog-sabog na lang namin. Oh my God! Yun. Okay. Pero wala na yung wala na yung takot, wala na yung nginig. Reaction na lang na oh my Wala God. na. Wala ganun na lang. Oo, my God na lang, oo. Tapos kinabukasan naman, pagkagising, bihis, punta sa gawain. Ganon, yun pa, normal. Nako talaga naman. Anyway, so pero ang laki ng naitutulong ninyo itong Tres Marias. Ilan na ba ang naserbisyohan ninyo nitong mga nakalipas na linggo? Lalo na nung kaigtingan nung nung airstrike ng Kasi Israel. everyday po nagluluto kami ng minimum of 200 food hot meals namin. Hot meals namin, we provide a minimum of 200 per day and tumataas yan hanggang 300. Depende po sa may mga request na dito banda kailangan pa ng pagkain, so luto na naman. Yung mga ganyan. Nagbibigay din ba, tumutulong din ba ang Philippine Embassy sa inyo para ma-sustain nyo yung pamamahagi nyo ng pagkain? Wala po. Wala. Sige. Sa amin, talaga namin. Baka so hindi, pero alam ng embassy na mayroong isang Tres Marias na organization. Yes po, kasi actually we were awarded the Tulip Award for Human Rights ng very by good. the Embassy of the Netherlands. Ito lang year na to. At Okay. in attendance naman po sila. Sige, at medyo kikilitiin namin ng Philippine Embassy sa Lebanon. At sabihin lang namin, ba't kinakailangan kahit pa paano tulungan nyo naman itong Tres Marias organization na ito. At kakausap lang namin sa kanila last week Kung alam ko lang na merong ganitong organization na pinangungunahan ninyo, Tres Marias, siningit ko na yun, sinabi ko na kay Ambassador na dapat regularly magtumulong din sa Tres Marias dahil kapwa nating Pilipino ang tinutulungan ninyo, hindi lang naman mga foreign nationals So, hayaan mo at susubukan namin ni Step na maiparating yan sa Philippine Embassy maging sa DMW, Myra. Ang kahapon po ang MWO, si Labor Attaché Adam Musa, pumunta po sa amin kahapon, nagdadala ng mga food packs. Ayun. Yun, nagagamit nyo ba yun sa pamamahagi nyo ng pagkain? Yes po, kasi yung food packages na dinala namin sa shelter, kasi sila doon sa shelter, sa informal shelter namin, may capacity sila to cook. Meron silang gas, meron silang kaldero na provide namin. So, pwede silang magluto. Yung hot meals na niluluto namin is for those nasa mga broken down buildings na nakatira na lang, sa mga informal shelters na nakatira doon at hindi sila makapagluto, hot meals ang pinoprovide namin. Pero yung mga pwede naman magluto, meron din mga Pilipina na lumikas doon sa na nakikipag tuloy na lang sa sa mga kaibigan, yun din pinoprovide din namin yun para at least kahit pa paano hindi sila pabigat sa mga kaibigan nila, meron din silang may luto para sa kanila. Alright. Okay, Myra. So, siguro sa puntong ito, ano bang maaari mong maibigay na mensahe sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, maging dito sa Pilipinas? Kung kinakailangan nyo ng tulong, assistance, sige, sabihin mo sa Himpapawid at napapakinggan ka rin dito sa Pilipinas, napapakinggan at napapanood ka. At siguradong ipaparating ko rin to sa mga concerned agencies, baka sakaling may maitulong din sa inyong organisasyon. Go ahead, Myra. Para sa mga kababayan ko dito sa Lebanon, ang una-una pong dapat natin na isipin ay yung kaligtasan natin. Kung pwedeng umuwi tayo para sa ating kaligtasan. Yun nga, katulad nung isa, sinabi ko doon na namatay naman ang asawa, ikaw na lang at pati yung mga anak mo, mas mabuti pang umuwi sa Pilipinas. Yun mang meron ditong kikitain, pwede pa din tayong kumita dyan hanggang may buhay. Basta ang importante is yung kaligtasan. Pero kung inisip mo naman na
kaya mo pa rin ang kaguluhan dito sa Lebanon at kaya mong iligtas din yung sarili mo, mag-iingat, at sige, patuloy din lang tayo ng buhay dahil meron din tayong pamilya umaasa sa atin sa Pilipinas. Meron pang mga nag-aaral na mga anak, may mga apo, ganun man din talaga ang buhay ng Pilipino. So tuloy lang po tayo sa sa ating mga ginagawa. Basta mag-ingat lang. Para din sa sa mga Pilipino nandyan sa Pilipinas, kung pwede po kayo tumulong na kahit papaano, alam ko naman mahirap din ang sitwasyon sa Pilipinas. Ang importante ay ipag-pray nyo po ang kaligtasan ng mga kababayan natin dito sa Lebanon. Alright, with Yun that, lang po ang masasabi. okay. With that, Myra, maraming salamat ha sa oras na pinagkaloob mo sa aming himpilan sa programang Global na Tayo sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At maraming salamat sa bumubuo ng inyong organisasyon ng Tres Marias dahil napakalaki ng contribution nyo, napakalaki ng ambag ninyo para sa kanilang kaligtasan. Hindi lang sa mga Pilipino dyan, kundi sa iba pang, biruin nyo, iba pang foreign nationals dyan. And we will try our best to relay this, yung kung ano man ang maaring maitulong ng iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno sa inyo dyan sa Tres Marias para sa ating mga kababayan sa Lebanon. Maraming salamat, Myra. Thank you po, Sir Ray. Maraming salamat. At mag-ingat kayo Mag-ingat kayo. Alam kong sanay na kayo. Yes po. Alam kong sanay na kayo pero iba rin yung nag-iingat. Mag-ingat din kayo. Yes Okay. po. Alright, maraming Yes po. salamat. Yan, ako talaga naman Thank you ang po. tatapang Bye po. talaga ng ating mga kababayan, ang tatapang talaga ng mga Pilipina, no? Talagang lahing Gabriela Silang ang ating mga kababayan Pilipina. Biruin nyo, hindi sanay na sila sa bomba, sanay na sila sa gera, sabi nga ni Myra. Pero siyempre kailangan doble ingat at pananampalataya pa rin sa may kapal. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipili na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa ating Global na Tayo team, si Miss Susan Aizon sa Master Control, si Justin sa Wirecast, at ang ating Executive Producer, Stephanie Vicente. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.